Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bagong font style ng Canva, inspired kay Queen Yasmin. Online world, may kanya-kanyang entry. Christmas tree lighting ceremony sa Leyte, binatikos matapos umunong tipirin ang pondo. LGU, dumipensa. Bilang ng nagpakasal sa Pilipinas noong 2024, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Artwork sa isang museum nasira ng cleaner matapos itong linisin dahil inakala ito na maruming salamin. 32-year-old na ginang sa Japan ikinasal sa isang AI character na kanyang ginawa sa ChatGPT. At marilag hitmaker Dionella nag-donate ng 1 million pesos sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. SB19 leader na si Pablo, kabilang sa listahan ng top 5 composers ng PhilSCAP. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, Queen Yasmin never stops queening. Nilabas na kasi ng graphic design platform na Canva ang bago nitong font style na all-purpose queen na inspired by one and only Queen Yasmin. Mula A hanggang Z ay gamit na gamit si Queen Yasmin sa pagbuo ng mga letra na hindi naman pinalampas ng online world. Ang entries ng netizens at pages sa all-purpose queen font style, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Mula sa pagturo ng vocalizations hanggang sa spoken poetry, talaga namang pinatunayan ni Queen na siya ay isang all-purpose queen. Ito ay matapos maging instant trending ang bagong design package ng editing platform ng Canva na all-purpose queen, kung saan tampok ang one and only queen of voice box and poetry. Sa ilalim ng assets, mula A to Z ay kinayayang gawin ni Queen Yasmin. At ito pa, meron ding inilabas na stock photos, Queemojis at Queen of Signs, kung saan hawak ni Queen ang blankong banner kung saan maaaring ilagay ang inyong own text. Wet market naman ang peg ni Queen sa stock photos habang suot ang formal na business attire, habang para naman sa bite or flight ay tila enjoy si Queen sa kanyang Mango Graham. Ang online world, syempre ay hindi nagpauli sa kanilang entries. Una na rito napapanahon at laging pinag-uusapan na hirit ni Senator Bam Aquino na edukasyon, hindi korupsyon. Ang Hotel Sogo ay talaga namang humirit din. Meron din ang Cebu Pacific na pahin sa kanilang paparating na seat sale at maging ang ilan pang food, shopping, and delivery services. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Queen Yasmin sa oportunidad na binigay sa kanya na Canva na talaga namang #Queen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, isang tree lighting ceremony sa mga tradisyong pinaka-inaabangan nating mga Pinoy tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Maliban kasi sa hatid nitong liwanag, ibang ligaya at excitement din ang hatid nito, lalo na sa mga chikiting. Pero bakit kaya nasa halip na matuwa, tila napakamot ulo na lang ang publiko sa ngayoy viral tree lighting ceremony sa Capoocan sa Leyte? Ang kasagutan silipin sa aking report. Maliban sa mga parol na nagpapailaw sa mga bahay at kalsada, bida rin tuwing Kapaskuhan ang taunang pasiklaban ng mga naglalakihang Christmas tree. Iba't ibang disenyo, materyales at muka ng Paskong Pinoy. Pero sa halip na hiyaw at palakpakan, naiwang speechless ang mga nanood sa tinawag nilang Grand Illumination sa Capoocan sa Leyte. Join me in our countdown and 10,
and 1. Ayan, this signals that the spirit of the season has... Buhay na buhay pa man din ang MC at mahusay na hinay pang audience sa countdown. Pero bulungan at patay na katahimikan ang sumalubong sa pag-ilaw ng Christmas tree. Ang puno na gawa sa bamboo, nagmistulang kalansay na hindi pa man naabot sa 10 haligi na binalutan lang ng pailaw. Sa katunayan, pwede pa nga dumaan at maglabas-masok sa puno dahil walang ibang pampatibay maliban sa isang bamboo pole sa gitna. Pero depensa ng Caloocan Public Media Affairs, work in progress pa raw talaga ang kanilang Christmas tree at ang kanilang ipinagdiwang ay ang kanilang ika-100 at 8 founding anniversary. Anila, 15% pa lang daw ng totoong Christmas tree ang nakita ng publiko at ang tunay na sakop lang talaga ng lighting ceremony na nakuhanan sa video ay para lamang sa building at grounds ng LGU. In short, coming soon pa lang daw ang tunay na Christmas tree, bagay na tinawanan pa rin ng mga netizen. Mukha raw kasing mas ginastusan pa ang MC at fireworks dahil sa sobrang malnourished ng Christmas tree. Maliban dito, nag-countdown na't lahat ang MC at sinabi pa sa video na dumating na nga raw ang tunay na diwa ng Pasko sa kanilang grand hallucination, illumination. Let us all count down and lift our eyes to the night sky as Caloocan shines brightly in our grand illumination. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, bumagsak ang bilang ng mga ikinasal sa Pilipinas noong 2024 ayon sa pinakabagong ulat ng Philippine Statistics Authority. Makikita sa datos na mas kaunti ang mga nagpalitan ng IDU kumpara sa nakaraang taon, habang patuloy na nangungunang Calabarzon sa pinakamaraming naitalang kasal sa buong bansa. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Bumaba ang bilang ng mga rehistradong kasal sa Pilipinas noong 2024, batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority. Umabot sa 371,825 ang naitalang kasal mula Enero hanggang Disyembre 2024, mas mababa ng 10.2% kumpara sa 414,213 na naitala noong 2023. Nananatiling pinakamataas ang bilang ng mga ikinasal sa Calabarzon habang sinundan nito ng National Capital Region at Central Luzon. Ayon sa PSA, karamihan sa mga nagpakasal ay nasa edad 25 hanggang 29 na patuloy na nagiging karaniwang age range para sa pag-aasawa. Pebrero pa rin ang pinakapopular na buwan para sa kasal, sinusundan ng Hunyo at Disyembre na tradisyonal na itinuturing na peak wedding months sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, tila hindi naging maganda ang naging resulta ng paglilinis ng isang volunteer na ito sa isang museum sa bansang Taiwan. Ang isa kasi sa kanyang nilinis, isang tila maruming salamin na kalaunan napagtanto na isa palang artwork sa naturang museum. Ang buong kwento tutukan sa report ni Rubic Manuel. Kadalasan ang pagiging malinis ay isa sa pinakamagandang personality ng isang tao. Pagiging malinis sa katawan, mga gamit, at maging sa lugar o kapaligiran. Pero iba ang kaso ng isang volunteer cleaner na ito sa isang museum sa Taiwan. Sa hindi kasi inaasahang pagkakataon, nilinis nito ang isang salamin sa Keelung Museum of Art. Sa pag-aakalang marumi lang ito, nilinis niya ng husto ang salamin. Pero matapos yan, dito na napag-alamang isa pala itong artwork ng isang local artist doon. Gamit ang toilet paper, pinunasan nito ng husto ang artwork. Bago pa man siya mapigilan ng museum personnel, nakagawa na siya ng pinsala na hindi na maibabalik pa sa dati.
Dahil dyan, kinakailangan na humingi ng paumanhin ang pamunuan ng museo sa artist sa nasirang artwork na may pamagat na Inverted Syntax 16. Ayon sa ulat, ang naturang artwork, binubuo ng isang salamin na binalutan ng makapal na alikabok na 40 taong naipon kung saan ito ang pinakamahalagang parte ng artwork habang may isang maliit na mantsa ito sa gitna. Sa panig naman ng volunteer cleaner, nais lamang kasi nito na tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng museo at hindi intensyong manira ng artwork doon. Ayon sa pamunuan, nagsagawa na sila ng emergency talks at kasalukuyan nilang pinag-uusapan ang posibleng bayad sa pinsala para sa naturang artist. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nananatiling debate pa rin hanggang sa ngayon sa usaping pag-ibig kung totoo nga bang love is blind. Bagay na hindi naman nating maitatanggi para sa mga taong hinahanap nila ang kanilang the one sa sarili nilang kagustuhan. Gaya na lamang ng ginang na ito mula Japan na ikinasal ang kanyang sarili sa isang artificial intelligence o AI character na kanya lamang ginawa sa isang AI engine. Kung paano nga ba nabuo ang kanyang feelings kay Mr. AI, alamin sa report ni James Galangue. Ika nga ng karamihan, love is blind. Pero para naman sa iba, ang pag-ibig ay walang hangganan kung saan nakadepende kung saan daw tayo magiging masaya. Pero paano naman kung ang love na iyon ay maharap natin sa isang artificial intelligence o AI character? Isang pambihirang tagpo kasi sa Japan kung saan ang isang ginang na nagngangalang Kano ang ikinasal sa isang AI character na kanya lamang din ginawa sa isang AI engine na ChatGPT. Ayon kay Kano, kay Mr. AI anya nakita ang komportable sa pag-usap dahil sa pagiging maunawain at pagiging mabait. Ang kwento kasi sa likod nito ay nakatakda na sana siyang ikasal sa kanyang long-term partner kung saan tumagal ang kanilang engagement ng 3 taon. Ngunit kalaunay naghiwalay din sila na siya nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang emosyonal na aspeto kung kaya't sa tulong ni ChatGPT, dito niya inilabas o kinuwento ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa mabilis kasi na pag-usbong ng teknolohiya, kahit ang mga AI ay para na rin daw tao kung sumagot, bagay na kung bakit naging komportable si Kano sa pag-usap kay ChatGPT. At dito niya naisipang gumawa ng isang AI character para maging partner at hindi rin nagtagal ay nagdesisyon din itong ikasal sa kanya pero hindi sa online kundi sa mismong simbahan. Kung saan may pa-wedding entrance pa at ang naghihintay sa kanya sa harap ng altar ay ang model ng AI character na kanyang ginawa. Kaya naman para sa mga patuloy na hinahanap ang kanilang the one, may mga bagay na hindi man natin sila nakita sa itsura o kaanyuan pero kung ang nararamdaman daw ay totoo, masasabi mo pa rin na ito'y pag-ibig. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, mula sa kinita sa nagdaang concert, tinupad na ng matilag hitmaker na si Dionela ang kanyang pangakong tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. At pinuno ng P-Pop Kings SB19 na si Pablo, humanay sa mga OPM legend na kinilala ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Narito ang report ni Showbiz Angel. Ilang araw matapos ang kanyang Grace concert, nagsimula na sa pagtulong ang singer-songwriter na si Dionela sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. Tulad ng kanyang promise na idodonate ang lahat ng kikitain mula sa first major concert, nakipag-ugnayan siya sa Cebuano content creator na si Joseph Sabelio at nagpadala ng 1 milyong piso. Ilan nga sa mga nahatira ng tulong gaya ng pagkain, gamot at hygiene kits ay ang mga residente sa Talisay City at Liloan sa Cebu. Samantala, very proud naman ang 18 para sa pinuno ng SB19 na si Pablo. Ito ay matapos mapabilang ang P-pop star sa top 5 composers ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Si Pablo o John Paulo Nase ang utak sa SB19 hit songs gaya ng Gento, Mapa at Dungka. Bukod kay Pablo, ang 4 pa na bumubuo sa listahan na binigyang pagkilala sa idinaos na PhilSCA Fellowship Party ay ang OPM icons na sina Rico Blanco, Jim Paredes ng Apo Hiking Society, Venny Saturno at Lito Camo. Ngayong December na sa final leg na ang simula at wakas world tour ng SB19 sa Australia at New Zealand.
Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share na yan sa ating comment section. O di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.